Kabanata 3407 hanggang Kabanata 3410. Kabanata 3407. Gusto ni Hansen malaman pa ang nangyayari sa kanyang katawan. Kumuha siya ng kagat sa kanyang daliri at hinayaan ang isang patak ng dugo na mahulog sa bilog na bahagi ng sky clock. Akala ni Hansen makikita niya ang parehong eksena na nakita niya noong pinanood niya si Bauer na nagsagawa ng parehong pagsusuri, ngunit mabilis niyang napagtanto na mali ang nangyayari. Ang patak ng dugo na hinayaan niyang mahulog sa bilog na bahagi ng orasan ay parang isang maliit na pulang pulaka. Ito ay lumulutang sa ibabaw ng gulong. Hindi ito nasisipsip ng gulong gaya ng inaasahan. Walang sinabi ang Geno tablet bilang tugon dito. Ang sky clock naman ay kumislap ng maliwanag. Nagsimulang paikutin ng marahas ang karayom. Para bang pilit nitong sinusubukang sipsipin ang dugo ni Hansen. Napakamatigas ng dugo. Nanatili itong kristal at buhay na buhay. Patuloy itong tumatalon sa ibabaw ng gulong. Kahit ano pa ang subukan ng sky clock, tila hindi ito gumagana. Nakita ni Hansen na hindi nasisipsip ng stone clock ang dugo, kaya hindi niya napigil ang tanungin, Geno tablet, maari mo bang ipaliwanag sa akin ang nangyayari dito? Biglang huminto ang sky clock. Narinig ni Hansen ang boses ng Geno tablet sa kanyang ulo, ipinapakita ng iyong mga gene ang kakaibang katangian. Kahit sa kapangyarihan ng sky clock, hindi ito masisipsip. Mukhang kailangan mong bumalik sa Geno tablet para sa mas maayos na pagsusuri. Matapos iyon, nagsimulang tumakbo muli ang sky clock. Binuksan nito ang espasyo at lumikha ng isa pang daan papunta sa Geno tablet. Habang pinapanood ang sky clock na lumilipad, dali-dali siyang sumunod. Dumaan siya sa pintuan ng oras at muling natagpuan ang kanyang sarili sa harap ng Geno tablet. Ang sky clock ay nasa harap ng Geno tablet. Hinayaan niya ang isang patak ng dugo na mahulog sa gulong. Ito ay dumapo sa ilalim ng Geno tablet. Nagsimulang kumislap ang Geno tablet. Para bang hindi mabilang na mga simbolo at spell ang lumulutang sa paligid. Lalo na sa lugar kung saan napunta ang patak ng dugo. Napalilibutan ito ng liwanag ng spell. Para itong maliit, maliwanag na araw. Tahimik na pinanood ni Hansen mula sa gilid. Wala siyang ginawa. Mitigang hinihintay lang niya ang resulta ng pagsusuring ito. Patuloy lang ang pag-ikot ng Geno tablet. Walang aktwal na resulta na lumalabas. Lubhang naiiba ito sa unang pagkakataon na nagtungo siya rito para suriin ang kanyang mga gene. Napaisip si Hansen, hindi pwede. Hindi ba kaya ng Geno tablet na suriin at tuklasin ang kondisyon ng aking mga gene? Naghintay si Hansen sa harap ng Geno tablet ng 30 minuto. Patuloy pa rin itong umiikot ng mabaliw sa lugar nito. Ang buong aparato ay kumikislap at umiikot, pinapalakas ang lugar sa maliwanag na liwanag. Para itong makinang nagpapatakbo sa sobrang bilis. Kakaiba. Totoong kakaiba ito. Ang Geno tablet ng sky clock ay gumagawa ng kakaibang tunog. Ano na ang nangyayari ngayon? Mabilis na nagtanong si Hansen. Sobrang kakaiba ito. Kung hindi ko nakita ang patak ng dugo na lumabas mula sa iyo, hindi ko maniwala na ito ay dugo mula sa isang nilalang. Hindi maintindihan ni Hansen, kaya nagtanong siya, ano ibig sabihin nun? Kakaibang sinabi ng Geno tablet, sabihing ito ay isang patak ng dugo ay halos mali. Mas tamang ihambing ito sa isang patak ng tubig o isang piraso ng bato. Hindi, kahit tubig at bato ay may estruktura na nakikita. Ang dugo mo ay parang pinaka-primitibong substansya. Para itong pinaka-basic at primitive na pag-iral sa lahat ng nilikha. Hindi ito masusuri, mabubuwag, o matutunaw. Paano ito pwede? Non-free si Hansen. Alam ko na ito ay imposible, ngunit ang pagsusuri ng Geno tablet sa dugo mo ay nagbubunga ng ganitong resulta. Bigyan mo ako ng isa pang patak ng dugo. Gusto kong subukan muli. Ang Geno tablet ay tila nagmamadali. Hindi nagatubili si Hansen. Lalo pang lumala ang sitwasyon kaysa sa inaasahan niya. Talaga namang gustong-gusto niyang malaman ang mga resulta. Kumuha si Hansen ng bagong kagat at hinayaan pang mahulog ang marami pang patak ng dugo sa Geno tablet. Sa takot na hindi sapat ang isang patak, hinayaan niya ang mas marami pa. Dapat kang umatras ng kaunti, sabi ng Geno tablet. Susuriin ko ang iyong mga gene. Umatras si Hansen ng kaunti. Nakita niyang tumataas ang Geno tablet. Lahat ng simbolo at palatandaan ay kumikislap sa buong Geno tablet. Para itong makinang nagpapatakbo sa buong kapasidad. Ang ilang patak ng dugo na ibinigay niya ay nagbigay ng parehong resulta tulad ng unang patak ng dugo. Tahimik silang dumikit sa ibabaw ng Geno tablet. Hindi sila hihalo o masisipsip. Kahit gaano man katingkad ang liwanag ng Geno tablet, hindi nito matutunaw o makokonsumo ang dugo. Ang dugo ay nanatiling sariwa at hindi nadumihan ng iba. Para bang ang kanyang mga patak ng dugo ay mga hiwalay na bato. Mabilis na umiikot ang mga simbolong liwanag ng Geno tablet.
Ang buong aparato ay naging sobrang maliwanag. Para bang pwede itong sumabog anumang sandali. Umatras si Hansen ng kaunti. Nag-aalala siyang baka sumabog ang Geno tablet sa kanyang harapan. Lumipas ang oras. Hindi pa rin matuno ng Geno tablet ang dugo ni Hansen. Geno tablet, kailangan mo ring sabihin sa akin ang tungkol dito balang araw. Alam ni Hansen na walang matibay na resulta, ngunit gusto pa rin niyang malaman ng kahit kaunti. Patuloy ko pa ring sinusubukang isagawa ang pagsusuri, tugon ng Geno tablet. Ayon sa nakikita ko, wala pa ring kaibahan sa mga nauna. Ang dugo mo ay parang pinaka-basic na estruktura, at pinipigilan nito akong suriin ito. Imposible iyon. Nakakunot ang noo ni Hansen. Siyempre, akala mo hindi ko alam na ito ay imposible. Kung hindi gumana ang pagsusuri, ibig sabihin nito ay isa kang nilalang na mas komplikado pa sa amoeba. Hindi ko na pag-usapan kung naiintindihan mo ang konsepto ng pag-iisip, ngunit ibig sabihin, hindi mo man lang alam kung paano kumain ng tae. Ang paliwanag ng Geno tablet ay nagpatahimik kay Hansen. Ayon sa iyo, ano ang aking kalagayan ngayon? Maingat na nagtanong si Hansen. Tahimik ang Geno tablet bago sumagot, hindi pa ako nakaranas ng ganitong sitwasyon. Kung haula, sasabihin kong may dalawang posibilidad. Ano ang dalawang posibilidad na iyon? Nagmamadaling nagtanong si Hansen. Isa ay ang estruktura ng katawan mo ay sobrang advanced, sabi ng Geno tablet. Lampas ito sa aking kayang suriin. Kaya hindi ko ito masuri para sa iyo. Kung ganun, ibig sabihin ay umunlad na ang aking katawan sa napakataas na antas, naisip ni Hansen. Ayon sa teorya, kahit ginawa mo ang hakbang na iyon, wala akong reference point sa gene data ko para ikumpara sa iyo, sabi ng Geno tablet. Pero pwede ko pa ring subukang suriin ito. Ano ang aking kalagayan ngayon? Nalilito si Hansen. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, muli nang nagsalita ang Geno tablet. Maliban kung ang bilis ng iyong ebolusyon ay lampas sa aking nalalaman at kapangyarihan, pwede itong mangyari. Pero napakabihira ng ganitong sitwasyon. Kung ganoon, ano ang pangalawang posibilidad? Hindi akalain ni Hansen na napakataas ng kanyang antas ng ebolusyon. Kung ganoon ang katawan niya, hindi sana siya mahina. Siya sana'y hindi matitinag at kayang sirain ang buong universo sa isang hampas kung ganoon ang kanyang lakas. Tahimik ang Geno tablet ng mas matagal. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi nito, isa pang posibilidad, ikaw ay nasa bagong landas ng ebolusyon. Iba ang direksyon mo kumpara sa iba. Isang bagong modelo ng ebolusyon. Kaya hindi ko masuri ang estruktura ng iyong gene. Nagulat si Hansen, kaya nagtanong, talaga bang pwede iyon? Hindi ko alam, seryosong sagot ng Geno tablet. Ayon sa nakikita ko, iyon ang pinakamalamang na dahilan. Iyon ang hula ko. Kabanata 3408. Hindi inaasahan ni Hansen na kahit ang Geno tablet ay hindi kayang suriin ang kanyang gene mode. Talaga namang mahirap itong isipin. Kahit ang mga gene ni Chinchu ay kayang suriin ng Geno tablet. Ito ay isang bagay na hindi pa nangyari dati. Kung tama ang sinabi ng Geno tablet, maaaring naglakbay siya sa isang landas na iba sa lahat ng ibang nilalang sa sangkatauhan. Kung totoo iyon, hindi matitiyak ni Hansen kung ito ay mabuti o masama. Ang bagong uri ng ebolusyon ay nangangahulugang walang paunang itinakdang direksyon na pwede niyang sundan. Wala siyang maaaring gamiting karanasan bilang reference. Ni hindi niya alam kung paano tatahakin ang mga landas na ngayon ay nakaharap sa kanya. Para itong isang tao na naglalakbay mag-isa sa isang maulap na lupain. Ang susunod na hakbang ay maaaring magdala sa kanya sa Holy Fruit, Godgrass, Gold Mountains, o Silver Mountain. Ang ibang direksyon ay pwede siyang humulog mula sa 10,000 talampakan na bangin, makatagpo ng laso na ahas, at mga nakakatakot na halimaw. Isang hakbang ay pwede sa langit, samantalang ang isa pang hakbang ay diretso sa impyerno. Ang mga landas na hindi pa nararating ng tao ay misteryo. Kung may makitang tagumpay, napakalaki ng gantimpala at achievement. Sa kasamaang palad, madalas ang mga ganitong landas ay puno ng dugo at buto. Nangangahulugan ito na ang tagumpay ng isa ay nakabase sa 10,000 na buto. Hindi alam ni Hansen kung siya ba ang taong makararating sa altar o magiging isang tambak ng mga butong nakakalat sa lupa. Kung ganito ang sitwasyon, hindi na ako pwedeng bumalik. Wala akong pagpipilian kundi magpatuloy. Sana ay maayos ko ang kaguluhang ito bago ako mamatay. Hindi siya nag-aalala para sa sarili. Hindi lang siya sigurado kung sapat ang kanyang katawan upang pigilan si Chinchu. Tumingin si Hansen sa sky clock at sinabi, Geno tablet, tingnan mo ang aking katawan. Paano ito kung ikumpara kay Chinchu? Tahimik ang Geno tablet sandali bago sumagot, hindi ko alam. Ayon sa teorya, kung i-level up ni Chinchu hanggang maabot ang reboot class at pagsamahin sa Geno prototype armor, siya ang pinakamalakas na buhay sa universo.
Maliban sa iyong anak na babae, wala nang ibang nilalang na kayang lumaban sa kanya. Pagkatapos sabihin iyon, sandali ring tumigil ang Geno tablet. Pagkatapos ay sinabi, tungkol sa iyong mga gene, sa ngayon, mahirap tukuyin. Maaaring may mangyaring hindi inaasahan o aksidente. Wala naman talagang ibig sabihin ang sinabi mo. Walang masabi si Hansen. Ang malaman ng isang bagay ay para malaman ang isang bagay, mahinahong sabi ng Geno tablet. Ang hindi malaman ng isang bagay ay para hindi malaman ang isang bagay. Walang makapagsasabi o makatitiyak ng isang bagay kung hindi nila naiintindihan. Maghintay ka hanggang makipaglaban ka kay Chinshu. Diyan mo malalaman ang resulta. Tumingin si Hansen dito na may pagkaasar. Pagkatapos niyang makipaglaban kay Chinshu, hindi na pwede gamitin ang Geno tablet para sa pagsusuri. Hindi bale, babalik na lang ako. Lumabas ka na sa loob nito ngayon. Hindi na gustong sayangin pa ni Hansen ang oras sa Geno tablet. Itinaas niya ang sky clock habang nagsasalita. Gawin mo ang kailangan mong gawin, sabi ng Geno tablet. Mananatili ang aking espiritu sa loob ng sky clock. Hindi ka ba aalis? Nakakunot ang noo ni Hansen. Mukhang inis ang Geno tablet at nagtanong, ano ibig mong sabihin na hindi aalis? Mananatili ako sa loob ng sky clock dahil iniisip kong magaling ka. Makakatulong lang ang aking presensya sa iyo. Anong maitutulong mo sa akin? Kapag sumali ako sa Geno tablet fights, tutulungan mo ba ako? Nakangiti at nakayuko si Hansen habang nagsalita. Siyempre hindi, sagot ng Geno tablet. Ako ang lumikha ng Geno tablet fights. Hindi ko babaliin ang sariling panuntunan. Kung hindi mo ako tutulungan, ano pa ang silbi ng pananatili mo sa sky clock? Mariing tanong ni Hansen. Tahimik ang Geno tablet. Wala itong sinabi, ngunit hindi rin ito bumangon mula sa sky clock. Para bang naglalaro ito at ayaw lumabas. Hoy! Anong ginagawa mo? Ikaw ang Geno tablet. Hindi mo pwede lang gawin ito. Sigaw ni Hansen, ngunit wala siyang natanggap na tugon. Para bang natutulog ang Geno tablet. Wala siyang magagawa. Inilagay niya ang sky clock at iniwan ang 33 skies. Bumalik siya sa Space Garden. Napakatensyonado ng atmosfera sa Space Garden. Pinagsisikapan ni Wang Fujing at iba pa na labanan ang Break World Beasts. Umaasa silang maabot ang 100 Break World Points, kaya hindi sila nanatili sa base. Pagdating ni Hansen sa base, si Wang Yuhang lang ang naroroon. Hindi pa nakabalik sina Zero at Little Angel. Little Uncle, na-max out mo na ba ang Break World Genes mo? Umupo si Hansen sa harap ni Wang Yuhang at ibinuhos ang isang tasa ng tubig para sa kanyang sarili. Tumango si Wang Yuhang. Na-max out na. Evolved ang aking Super God Spirit Body sa Ultimate Mode, ngunit hindi ito epektibo sa solo fights. Mas mabuti kapag maraming kalaban. Kapag isa sa isa, nakadepende sa swerte. Hindi ko sa tingin makakatulong ako ng husto. Siguro nga, kailangan mo talagang gumamit ng maraming lakas. Ngumiti si Hansen. Inihagis ni Wang Yuhang ang isang prutas kay Hansen at ngumiti. Inaasahan mo ba na ipagtatanggol ko ang Space Garden? Matalino ka, Little Uncle. Ipinakita ni Hansen ang thumbs up. Hindi siya natatakot sa Geno tablet fights. Natatakot lang siya na baka may gawin si Chinshu sa Space Garden habang may laban. Kinikilatis ni Wang Yuhang si Hansen at nagsabi, huwag kang mag-alala. Kung sasakupin ng God Chaos Party ang Space Garden, pauwiin natin sila sa body bags. Tumingin si Hansen kay Wang Yuhang. Naramdaman niyang ligtas at komportable. Maganda ang may mapagkakatiwalaan. Patuloy na hinaplos ni Wang Yuhang ang balikat ni Hansen at sinabi, pwede ka nang umalis. Ako na ang bahala dito. Bumalik si Hansen sa kanyang bakuran. Nagtuturo si Jianran kay Linger kung paano magsulat. Nang makita si Hansen na bumalik, tumayo si Jianran. Biglang nawala si Linger. Nang muli siyang lumitaw, nasa mga bisig ni Hansen siya. Hawak niya ang leeg ni Hansen at malakas na sumigaw, Dad. Hindi ba ito ang aking teleportation skill? Kailan mo natutunan iyon, Linger? Nagulat si Hansen. Ang teleportation skill ay mula sa Very High's God Wonder. Mas komplikado ito kaysa sa karaniwang teleportation sa espasyo. Hindi pwede ng ordinaryong tao. Si Linger ay kanyang anak, ngunit hindi siya nagkaroon ng oras na turuan ito kay Hansen kung paano mag-teleport. Kahit nagkaroon man siya ng oras, malaki ang konsumo ng enerhiya. Hindi naniwala si Hansen na kaya niya ito. Ngayon, natutunan ni Linger ang teleportation skill ni Hansen. Noon, dinala mo ako maglaro. Nang mag-teleport ka para magmadali, natutunan ko iyon. Iwinagsi ni Linger ang ulo habang ipinaliwanag. Gamit ko lang iyon ng ilang beses. Talaga bang natutunan mo mula doon? Nagulat si Hansen. Opo, napakadali. Tumango si Linger. Natuwa si Hansen sa narinig.
Nakaramdam siya ng labis na emosyon. Siguro ikaw lang ang iisipin na madali ito. Ang iba ay hindi kayang matutunan. Kahit turuan ko sila, hindi nila mauunawaan. Mahirap talaga, naguluhan si Linger. Ngumiti si Jianran sa malapit. Bakit hindi mo tinitingnan kung sino ang ina mo? Hindi dapat nakakagulat kung paano niya natutunan ang mga ganitong bagay. Tama ka, Master Wife. Ngumiti at tumango si Hansen. Habang nag-uusap, si Han Yufei ay nagsasagawa ng espesyal na pagsusuri sa lab ng Space Garden. Little baby, magaling ka, gagawin ka ng nanay mo na pinakamalakas na nilalang sa universo. Habang nakatitig si Han Yufei sa makina, tila nababaliw siya. Kabanata 3409. Bumalik si Hansen sa sanctuaries. Nagpa-practice si Baoer. Maayos ang kanyang pakikipag-ugnay sa Gourdvine. Malapit na niyang makontrol ito ng maayos. Tinitingnan ni Hansen si Baoer mula sa malayo, ngunit wala siyang planong lumapit. Narinig ang boses ng Geno tablet sa utak ni Hansen. Napakaganda ng genes ng iyong anak na babae. Hintayin mo lang na tuluyan ng mag-combine ang kanyang genes sa Genoseed. Tiiyak na kaya niyang tahakin ang hakbang na iyon. Mas kumpleto ang kanyang gene kaysa kay Chinshu. Kung sasali siya sa Geno tablet fights, kayang talunin ni Baoer si Chinshu. Hindi nagsalita si Hansen. Hindi rin siya natuwa. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita siya sa Geno tablet. Binabawi ko ang hiling ko. Pakiusap, ano man ang mangyari, huwag hayaang sumali si Baoer sa Geno tablet fight. Bakit hindi? Tanong ng Geno tablet. Pinakamainam ang kanyang gene sa buong universo. Gusto ko siyang maging host. Malaki ang tsansa na makokontrol niya ang buong universo. Magiging master siya ng lahat ng nilalang. Wala iyon sa akin, sabi ni Hansen. Ang maging master ng universo ay walang kahulugan sa akin. Gusto ko lang siya ligtas, masaya, at mabuhay ng buong buhay. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, sinabi ng Geno tablet, ayon sa alam ko, kayo ni Chinshu ay parang tubig at apoy. Kung hindi sasali si Baoer, si Chinshu ang magiging master ng Geno tablet. Makokontrol niya ang buong universo. Mas lalala ang sitwasyon, kahit para sa iyo. Kailangan ni Baoer siyang labanan, ngunit maliit ang tsansa niyang manalo. Akala ko sinabi mo may tsansa akong talunin si Chinshu, malamig na sabi ni Hansen. Iyon ay inaasahan ko lang, sabi ng Geno tablet. Wala akong totoong ideya kung ano talaga ang tsansa mong manalo. Napakabihira at kakaiba ng ebolusyon ng iyong genes, kaya mahirap tukuyin ang eksaktong tsansa mo. Maaaring manalo ka, o maaaring matalo. Kung ganun, ipagpatuloy natin ang pag-uusap pagkatapos kong matalo. Pero unang-una, tulungan mo ako. Kahit ano pa man ang mangyari, huwag mong hayaang sumali si Baoer sa Geno tablet fights. Nagpa siya si Hansen. Ang mga patakaran ay hindi pwedeng baguhin. Kung hahanapin ni Baoer ang leader bago magsimula ang Geno tablet fights, maliban kay Chinshu, wala nang ibang leader na makakapigil sa kanya para maging leader. Mukhang malungkot ang Geno tablet habang nagsasalita. Kung madali lang ito, bakit pa ako hihingi ng tulong sa iyo? Tulungan mo na lang ako, sige. Naniniwala akong may paraan ka rito. Ngumiti si Hansen. Sige, sabi ng Geno tablet. May naiisip akong paraan para magawa ito nang hindi nilalabag ang mga patakaran. Pagkatapos kitang tulungan, kailangan kong manatili sa Sky Clock, at kailangan mong tigilan ang mga walang kwentang sinabi. Sir, deal. Tumingin si Hansen kay Baoer na sinusubukang kumonekta sa Gourdseed. Si Chaos, na suot ang Black Crystal Armor, ay nagbabantay sa kanya. Tinuruan niya si Baoer kung ano ang gagawin. Hindi na kasing lakas ni Chaos tulad ng dati, ngunit ang kaalaman niya ay top class pa rin. Kahit si Hansen ay hindi alam ang lahat ng alam niya. Oh, wow. Dad, hindi ako makapaniwala na nandito ka. Kailan ka dumating? Masayang lumapit si Baoer kay Hansen. Hinawakan niya si Hansen. Tiningnan ni Chaos si Baoer na may pagkaselos. Medyo inis siya sa koneksyon ni Baoer kay Hansen. Nakilala nila ang isa't isa, ngunit hindi kasing lapit ni Baoer kay Chaos tulad ng kay Hansen. Biological mother siya, ngunit hindi kasing lapit sa kanya tulad ni Hansen, na stepfather lamang. Nakakaramdam ito ng lungkot kay Chaos. Pero hindi selosa si Chaos. Bukod pa rito, siya ang nagpalaki kay Baoer. Tinuring niya itong tunay na anak, kaya hindi siya pwedeng magalit kay Hansen. Nang makita si Hansen na lumalapit, sinabi ni Chaos, hindi ka rin masama sa sarili mo. Nakuha mo ang leadership position ng Time Sky. Baka matulungan mo si Baoer na alisin ang ilang abala. Pagkatapos huminto sandali, tiningnan ni Chaos ang katawan ni Hansen at sinabi, nagulat ako sa lakas mo. Kaya mong pigilan ang maraming time power. Ang katawan mo ba ay may time element gene powers?
Sa katunayan, nag-practice ako noon ng Time Element Geno Arts, sagot ni Hansen. Tumango si Chaos. Hindi ka rin masama. Sayang lang ang soul genes mo ay mahina. Kung nakapag-reincarnate ka pa ng ilang beses, baka kaya mong tahakin ang final step. Pagkatapos ng reincarnation, hindi ba matatanggal ang memories ng past life? Tanong ni Hansen. Tumawa si Chaos. Hindi lahat ng ordinary spirits ay natatanggap ang memories sa susunod na buhay, ngunit ang ilang powerful life forces ay kayang adopt ang soul gene changes tulad ni Chinshu at ako. Nag-reincarnate kami, pero espesyal kami. Mas malakas, mas maganda bawat buhay mo kaysa sa nakaraan, pero maraming requirements. Kailangan ng life force mo ng marami, kaya ordinary life forces hindi ito makakaya. Noong may Geno Prototype Stone ka, sinuri ko ang soul genes mo. Sayang, average lang ang soul genes mo. Wala kang past life memories. Nangangahulugan na ang soul mo at ang naging ikaw sa past life ay wala na. Isang buhay lang ang experience mo, hindi sapat para matapos ang last step. Hindi nagsalita si Hansen, marahil dahil alam niyang hindi niya kayang tahakin ang hakbang na iyon. Sinabi na ng Geno tablet na baka siya ay nasa bagong path ng evolution. Baka hindi nga ito isang path. Nagpakita ng pagkainis si Bauer at sinabi, hindi mo pwede sabihin ganyan sa tatay ko. Kung hindi niya tinatahak ang hakbang, iyon ay dahil ayaw niya lang. Kung gusto niya, tiyak niyang magagawa. Ang tatay ko ang pinakamalakas. Nagkunot ang noo ni Chaos. Napansin niya na masyadong umaasa si Bauer kay Hansen. Ang ganitong pag-asa ay sobra na. Hindi ito mabuti para sa paglaki ni Bauer. Bilang anak at heir ng lalaki, si Bauer ang pinakamainam na life-form sa universo. Dapat ay proud siya sa sarili, hindi lagi umaasa kay Hansen. Gumalaw ang mga labi ni Chaos, ngunit hindi nagsalita. Naiintindihan niya kung bakit nagalit si Bauer kay Hansen ng ganito, ngunit hindi tinawag na mom si Chaos. Kung magsalita siya ng mas negatibo tungkol kay Hansen, lalo lang magagalit si Bauer. Kung ikukumpara sa relasyon ni Bauer kay Hansen, mas mamimiss niya si Chaos. Sayang, considering na biological mother niya ito. Hinaplos ni Hansen ang ulo ni Bauer at ngumiti. Tama si Bauer. Kung gusto ko, kaya kong gawin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may masaktan sa anak kong babae. Ni Chinshu, ni ang mga Diyos, hindi siya masasaktan. Talaga bang mahal mo si Bauer? Masaya si Bauer. Hinalikan niya si Hansen. Nakaramdam si Chaos ng pangit na pakiramdam. Naisip niya, siguro totoo ang sinasabi ni Hansen. Hindi ko pinagdududahan iyon, pero hindi laging garantisado ang tagumpay sa ganitong absolute faith. Maliban kay Bauer, wala nang ibang makakatalo kay Chinshu. Kung makikipaglaban si Hansen kay Chinshu bago si Bauer, masusubok siya ng husto. Kung mamatay siya, masisira ang puso ni Bauer at hindi na kayang lumaban kay Chinshu ng buong puso. Kailangan kong kumbansihin si Hansen na huwag gumawa ng kalokohan. Sabi ni Chaos, Bauer, mag-practice ka muna. Ako at si Hansen may kailangan pag-usapan. Ginawa niya ang isang gesture kay Hansen. Alam ni Hansen na may gustong sabihin si Chaos. Hinaplos niya ang buhok ni Bauer at sinabi, sige, Bauer. Mag-practice ka muna. Balik ka mamaya. Kakain tayo kasama si Mom, Little Flower, at Linger. Cool. Miss ko na ang mama, sister, at brother, masayang sabi ni Bauer. Tumalon siya mula kay Hansen at nag-practice. Chaos, ano ang gusto mong sabihin? Lumayo sina Hansen at Chaos kay Bauer bago nagtanong. Tumingin si Chaos kay Hansen na seryoso at sinabi, alam kong mahal mo si Bauer, at alam kong itinuturing mo siyang parang tunay na anak. Kung talagang gusto mo ang pinakamabuti para sa kanya, kailangan mong ipangako sa akin ang isang bagay. Sa Geno Tablet Fights, kung makaharap mo si Chinshu bago si Bauer, kailangan mong umatras. Hindi mo pwedeng hayaang patayin ka ni Chinshu. Mawala ang focus ni Bauer. Maaaring ang panalo ay katumbas ng pagkatalo. Ayaw mo bang masamang mangyari kay Bauer, di ba? Kabanata 3410. Tama ka. Ayoko mangyari ang kahit ano kay Bauer. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang gagawin ko. Huminto si Hansen at sinabi, ang pagbibigay ng sobrang pressure kay Bauer ay talagang hindi mabuti para sa kanya. Hayaan natin siyang magpahinga ngayong gabi. Balik siya sa akin para mag-dinner. Hayaan natin siyang mag-relax, mag-unwind, at makakuha ng enerhiya muli. Sigurado. Tumango si Chaos, sang-ayon. Dinala ni Hansen si Bauer pabalik sa Space Garden. Tinawag niya ang pamilya upang magtipon. Kasama si Bauer, nag-dinner silang lahat. Bukod kina Little Flower at Linger, nandyan din sina Tang Minger, Zero, Little Angel, Little Silver, at iba pa. Kumpleto ang buong pamilya.
Hindi natuwa si Bauer sa practice. Pinilit niya ito ng matagal na ngayon ay nagsawa na siya. Ngayon, parang masayang bata na siya muli. Isang gabi ito para makapag-enjoy. Naglaro sina Bauer at ang kanyang mga kapatid, tatlo silang magkakasama. Umupo si Hansen at Jianran sa sofa at pinapanood sila. Nakahiga si Little Silver sa kondongen ni Hansen. Nakapikit ang mga mata nito at hinayaan si Hansen na haplasan ang kanyang silver na buhok. Nais ni Hansen na sana ay mapatigil ang oras sa sandaling iyon. Tumunog ang telepono ni Hansen. Ipinapakita nito ang number ni Mr. White, kaya sinagot niya ang tawag. Hindi maiwasan ni Hansen na magtanong, Mr. White, may nalaman ka na ba tungkol sa pinag-usapan natin? Mahirap ipaliwanag sa salita lang, sabi ni Mr. White. Kung libre ka, iminumungkahi kung pumunta ka sa bahay ko. Sigurado, pupunta ako ngayon. Ilagay ni Hansen ang telepono. Wala siyang choice kundi ibalik si Bauer sa sanctuaries. Pagkatapos, pumunta siya sa bahagi ng Space Garden kung saan nakatira si Mr. White. Nang makita ni Hansen si Mr. White, agad niyang tinanong, Mr. White, may nahanap ka na ba? Tiningnan siya ni Mr. White at sinabi, may ilang prediksyon ako, pero hindi ako sigurado sa katumpakan nito. Kailangan ko pang magsagawa ng tests. Kaya mo bang gamitin ang Dangshan Sutra ngayon? Naisip ni Hansen, mahirap sabihin ito. Hindi ko na magagamit ang Dangshan Sutra tulad ng dati. Kapag nasa panganib at kailangan ko itong gamitin, nagagamit ko ang Dangshan Aura at nararamdaman ang lahat ng banta. Hindi ito tulad ng Dangshan Aura na dati kong kilala. Mahirap ipaliwanag. Tumango si Mr. White. Biglang iniabot niya ang kamay at hinaplos ang dibdib ni Hansen. Nakatayo si Mr. White sa harap ni Hansen, na hindi napansin ang kilos niya. Bigla na lang kumilos ang kamay niya, parang phantom ghost hand. Kahit si Chinshu, baka hindi niya ito maiwasan. Nang lalapit na ang kamay ni Mr. White kay Hansen, kumilos ang katawan ni Hansen para iwas. Hindi nakipaglaban si Hansen. Hindi rin siya nagmukhang alerto. Ngunit tiningnan niya si Mr. White nang may tanong. Hindi niya pinaniniwala ang gusto siyang saktan ni Mr. White. Siguradong may dahilan ito. Tiningnan ni Mr. White ang katawan ni Hansen at sinabi, nakita ko. Naabot ng katawan mo ang with light and dust level. Nalito si Hansen, at ipinakita ito sa mata kay Mr. White. Tinanong niya, with light and dust level. Ano ibig sabihin noon? Akala ko estudyante ka ng Zuanmen. Ang mga simpleng salita ng Zuanmen ay lampas na sa iyong pag-unawa. Hindi mo ba nabasa ang Zuanmen Dictionary na binigay ko sa'yo? Parang nakangiti si Mr. White kay Hansen, pero hindi talaga siya nakangiti. Nahihiya si Hansen. Alam mo, hindi ko mahanap ang oras para mag-relax at magbasa. Bukod pa rito, malas ako. Sinusundan ako ng malas tulad ng mabahong amoy. Hindi ko talaga mahanap ang oras para mag-aral ng literatura. Tumawa si Mr. White at sinabi, walang kwenta iyon. Ayaw mo lang talaga magbasa. Kung gusto mo, sa bilis ng ebolusyon mo, hindi magiging mahirap tandaan ang Zuanmen dictionaries. Namula si Hansen. Medyo nalungkot sa sinabi at sinabi, baka wala itong silbi. Hindi tulad ng mathematics ang Zuanmen. Kung hindi ko maiintindihan ang teksto, wala rin silbi ang pagtanda nito. Tumango si Mr. White. Talaga namang hindi ka angkop sa Zuanmen. Kung hindi mo pinapractice ang Zuanmen ngunit nagagawa mong i-practice ang Dangshan Sutra sa ganitong level, ito ay kakaiba. Kung may oras ka, ipaliwanag mo ang Dangshan Sutra kay Jianran. Magaling siya sa Zuanmen. Marami siyang maaabot sa Dangshan Sutra. Kung ganoon nga, ayos. Tuturuan ko siya ngayong gabi. Masaya si Hansen ng bahagya. Nang magsimula siyang magsalita, napunta ang ngiti niya sa pagiging mapait. Namimiss mo ang Dangshan Sutra, sabi ni Mr. White na may banayad ng ngiti. Umiling si Hansen. Si Jianran ay asawa na naranasan ang panganib ng buhay at kamatayan kasama ko. Hindi lang Dangshan Sutra ang gusto kong ituro sa kanya. Tuturuan ko siya sa lahat ng alam ko. Pero tulad ng sinabi mo, magaling siya dito. Kapag natutunan niya ang Dangshan Sutra, makikita niya ang lahat at magiging mas sensitibo. Mahirap para sa akin iyon. May katuturan ang sinasabi mo. Kung masyadong malinaw ang tubig, walang isda. Kung masyadong lapit ang tao, may puwang na malilikha. Mabuti na rin ang may konting distansya. Pagkatapos nito, ngumiti si Mr. White. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko na sa'yo, naabot na ng katawan mo ang with light and dust level. Kahit na matutunan ni Jianran ang Dangshan Sutra sa level mo, hindi pa rin niya makikita ang lahat ng bagay sa'yo. Mr. White, ano ba ang ibig sabihin ng with light and dust level? Mabilis na tanong ni Hansen. With ay ibig sabihin pantay, paliwanag ni Mr. White. Ito ay nangangahulugang takip. And ay ibig sabihin pantay, kaya walang pagkakaiba.
Ang salamin ay sumasalo ng alikabok at pinipigilan ang liwanag. Ang may liwanag ay isang araw ay masusunog at magiging madilim. Ibig sabihin, takpan mo ang sarili ng liwanag. Parang alikabok. Kung wala kang liwanag, hindi ka magiging madilim. Matapos pakinggan ang maikling paliwanag ni Mr. White, tanong ni Hansen, ibig mo bang hintayin lang ang pagkakataon at huwag ipakita ang sarili? Ano ang kaugnayan niyan sa katawan ko? Tumango si Mr. White. Alam ng tao na matalim ang espada at alam nilang nakasisira ang kanyan. May mga bagay sa mundong ito na hindi maaayos ng espada o kanyan. Parang kapag uhaw ka, kailangan mo ng tubig. Kapag gutom, kailangan mo ng pagkain. Kahit may ultimate sword o kanya na kayang wasakin ang planeta, wala itong silbi sa ganitong sitwasyon. Pumasok sa isip ni Hansen ang mga sinabi. Parang may nauunawaan siya, pero wala pa rin. Nagpatuloy si Mr. White, karaniwang leafy forms ay sumusunod sa path. May path na magdadala sa kanila sa mas malaking kapangyarihan. Ang ganitong guided evolution ay may limitasyon. Sa ibang lugar, baka wala ring silbi ang ganitong kapangyarihan. Ang ibig mong sabihin, kaya ng katawan ko ang kahit ano sa lugar na ito. Naintindihan ni Hansen ang punto ni Mr. White. Oo, hindi ka naman ganoon kaisip. Kahit na hindi eksakto ang pagkaunawa mo, iyon ang ibig sabihin. Ngumiti si Mr. White. Bakit wala akong nararamdamang ganyan? Bakit hindi ko magawa ang kayang gawin ng kapangyarihan ko? Naguluhan si Hansen habang sinusubukang intindihin ang nangyari. Dahil hindi mo pa naiintindihan ang sarili mo, seryoso sinabi ni Mr. White. Ang pinakamahirap unawain sa mundong ito ay ang sarili mo. Subukang intindihin ang sarili mo, at balang araw, makakausad ka.